Isinasangkot ngayon ang Pilipinas sa ivory smuggling na mahigpit na ipinagbabawal sa buong mundo. Batay sa report ng National Geographic Magazine, ipinupuslit daw papasok sa Pilipinas ang ivory na nakukuha sa tusks at ngipin ng ilang hayop katulad ng elepante para gamitin di mano sa paggawa ng mga imahen ng santo. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang paggawa, pagbenta at pagmamay-ari ng mga produktong gawa sa endangered species. May report si Cara David. Mahigit 3 dekada nang gumagawa ng mga relihiyosong imahe ang iskultor na si Don Awa. Ang kanyang mga obra kadalas ay may kaakibat na malaking halaga, lalo na ang mga gawa sa ivory na nakukuha sa mga tusk ng mga elepante. Status symbol na rin, or may tumatawag minsan pero hindi namin pinapatulan dahil mahirap na, tapos na yung ano namin yung kumbaga alam na namin bawal ngayon. Tinitipid na raw niya ang paggamit ng kanyang stocks ng ivory matapos siyang madawit sa ivory smuggling noong 2006. Sentro ngayon ang Pilipinas ng isang investigative report na nilathala ng National Geographic Magazine kaugnay sa illegal na ivory trade sa mundo. Ang ivory na nakukuha sa tusks at ngipin ng ilang hayop tulad ng elepante, mahigpit na kinokontrol para maiwasan ng walang habas na pagpatay sa mga hayop na ito. Ang tumbok ng artikulo, posibleng ang paggawa, bentahan at pangongolekta ng mga santo at iba pang imahen ang nagtutulak sa pagdating ng smuggled ivory sa ating bansa. Kasama sa artikulo ng National Geographic Magazine si Monsignor Cristobal Garcia ng Cebu na may koleksyon ng mga santo na gawa sa elephant ivory. Ibinulgar pa umano ng pari kung paano makakapag-smuggle ng ivory tusk at kung saan matatagpuan ang mga paborito niyang manguukit ng ivory sa Pilipinas. Ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau, PAWB, posibleng makulong si Monsignor Garcia kung mapapatunayan na galing sa illegal na ivory tusks ang koleksyon niya ng mga santo. Noong 1981, pumirma ang Pilipinas sa Convention on International Trade of Endangered Species o CITES. Mahigpit na ipinagbabawal dito ang pagpatay, pagbebenta, pagkolekta at pagbili sa endangered species. Ayon sa PAWB, kung mapapatunayang binili at inukit pagkatapos ng 1981 ang mga santong pagmamayari ni Monsignor Garcia, maaari siyang kasuhan ng illegal possession of a byproduct of an endangered species. Hindi naman outright na porke meron kang santo, ikukulong ka na kaagad. Hindi, ipoprove natin na, kailangan i-prove niya na antique lahat yon. Kung Spanish period yon, like kung ito yung mga dinala nung panahon ng Kastila, pwede yun. Pwede yun. Pero kung bago siya, ay nag-contribute na siya sa massacre ng mga elepante. Noong October 2005, 6,000 kilos ng elephant tusk ang nasabat ng Bureau of Customs nang galing ito sa Africa. May 2009, 2 container van mula Tanzania, Africa ang hinarang ng Bureau of Customs at ang laman nito, libu-libong ivory tusk na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ang mga ivory tusk ang isa sa pinaka-importanting parte sa katawan ng isang elepante. Kumbaga, itong mga tusk na ito yung kanilang pinakangipin. Ito yung ginagamit nila para makahanap sila ng pagkain. Napakatibay at napakabigat, napakakinis rin nitong mga ivory tusk na ito. Itong ang hawak ko, nasa 9.76 kilos. Sobrang bigat at sa merkado, sobra ring mamahalin. Sa kasamaang palad, taon-taon, libo-libong mga elepante ang pinapatay para lang makuha ang mga ivory tusk na ito. Kung magpapatuloy ang iligal na gawaing ito, hindi malayong mangyari na darating ang panahon, mabubura sa balat ng lupa ang mga higanting nilalang na ito. Critically endangered ang mga elepante. Bagamat walang elepante sa mga gubat ng Pilipinas, malaki ang bahagi natin sa illegal ivory trade dahil dito raw dumadaan ang ilang shipment at dito rin inuukit ang ilan sa mga ito. Well, nandun tayong constant lookout. Ito ay isang bahagi ng ating commitment internationally na bantayan ang trade ng endangered species. 4 na taong pagkakakulong at 300,000 pisong multa ang parusa sa sinumang mapapatunayang nagmamay-ari ng produktong gawa sa mga endangered species. Ganon din ang parusa sa mga nangangalakal at nagbebenta nito. Pati mga iskultor na gumagamit ng illegal na ivory, maaari ring hulihin. Critically endangered sila, ibig sabihin, pwede silang ma-extinct in the next 20 years kung hindi tayo gagawa ng paraan para ma-conserve sila. Cara David, GMA News.